joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Mortals join the happy chorus which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy mong aming natanggap at aming natatamasa, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pagbulay-bulay na iyong salita upang maunawaan po namin ang mensahe ng nais mo para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na ating pagbulay-bulayan ngayong araw ay matatagpuan sa Mateo chapter 18 verses 21 to 25. Pero kukunin ko lang po ay itong 21 hanggang at yung isang verse na 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, or 70 times 7. Aminin natin na napakahirap igawad ang kapatawaran sa ating mga kapwa na nagkasala sa atin. Doon pa nga na halos ilang dekada na sa ating mga puso ay nandun pa rin yung sakit. At patuloy na naaalala natin ang mga karanasang hindi natin nakakalimutan sa Kanya. Lalo't napag-uusapan ang mga bagay-bagay tungkol sa mga tao na nakapanakit sa atin o nasaktan tayo. Sa parable ng forgiving servant, makikita natin dito kung babasahin natin yung tao dito na pinatawag ng hari, no? At sabi ay magbayad ng utang, no? Pagbayad ng utang. Ngunit ang sabi ay wala pa siyang ibabayad kundi bigyan pa siya ng palugit, no? Kaya nung gabi makikita natin, no, ibang teksto naman ito, pero nung siya ay lumabas, nakita niya yung kanyang mga tao na nakautang sa kanya, lalo siyang parang naging namalupitan niya, no? Pinagmalupitan niya yung mga taong ito, ng mga taong pinag-autangan niya sa kanya. So at the end, nagalit ang hari, no? Nagalit ang hari sa kanya at pati ang kanyang asawa at mga anak ay ginawa niyang alipin at binenta para makabayad yung utang na dati ay pinatawad na. So ano ang mangyayari kung ikaw ay hindi marunong magpatawad? Ano nga ba? Ano ba natin masasabi na
kung ang puso natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng grudges sa puso natin. Well, it can lead to emotional pain or anger or hate or hurt, resentment, o yung bitterness, yung mga pasakit and so on. And that can create health issues. At then it reflects or affects relationship and stop up from experiencing the freedom that forgiveness enables. So, kung tayo ay punong-puno ng galit sa puso natin, hindi tayo palalayain eh. Pati yung relasyon natin, maging minsan sa tahanan, maging sa ating pamilya, nawawala ito, nawawasak ito dahil bakit? Kasi punong-puno ka ng galit sa puso mo eh. Punong-puno ka ng mga pains na hindi mo mawari ano ba ang nararanasan mo. Pero alam mo, sa puso mo na nagagalit ka. Kaya minsan, ang galit ay pumapatay din, no? Nakakamatay din ang galit, di ba? May minsan nababalitaan natin na sobrang nagalit siya, kaya na high blood siya. So, inatake siya sa puso. So, nararanasan natin na tayo ay pinatawad na ng Diyos noon, nung tayo ay makasalanan pa. Subalit nung tayo ay nakibahagi sa gawain ng Diyos, naranasan natin na tayo ay pinatawad na. Tinataas pa nga natin yung ating mga kamay eh. Nagpe-praise and worship pa nga tayo eh. Dinadala pa nga natin yung ating sarili sa altar. Naniniwala tayo na tayo ay pinatawad na at tayo ay may karapatan na tawaging ama-ama ko. Natatandaan natin yung isang tao na nananalangin sa templo, may 2 taong nananalangin sa templo, na ang sabi may isang tao na sabi, nanalangin siya, sabi ng isang tao ay, Panginoon, salamat na lang dahil ako binigyan mo ng biyaya. Di tulad ng taong ito makasalanan, na ang refer sa kanya, isang tao na ang trabaho niya ay tax collector. Pero, nung narinig ng Panginoon ang kanyang panalangin sa parabola ni Jesus, sabi niya doon, ang panalangin niya ay umabot sa pintuan ng langit. Anong sabi niya sa panalangin? Panginoon, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Panginoon, ako inyong patawarin. Ako po'y nagkasala. Ako po ay hindi malinis. Nagkasala po ako sa aking kababayan at nagkasala din po ako sa inyo. Hinihingi ko po ng tawad. Ako po'y nagpapakumbabang humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. So alin ba ang pinatawad at pinakinggan ng Panginoon? E di syempre yung puso na binasag dahil sa kanyang kasalanan, binasag ng salita ng Panginoon. Siyasatin natin ang ating mga sarili upang maunawaan natin ang salita o ang kapatawaran ng Panginoon. Ang pagpapatawad na pinararanas sa atin ng Diyos, isang biyaya kailanman. Yung karanasang ito ay isang biyaya kailanman. 'Di ba? Katulad ng halimbawa, ikaw ay sa hukuman, ikaw ay na-acquit, no, sa kasalanan na hindi naman ginawa. Pero silbihan mo ito ng ilang buwan, taon sa kulungan. Pero nung sa final verdict na ng hukom, ikaw ay pinawalang sala. 'Di ba? Napakasarap nun. Ako ay pinawalang sala. Tayo ay pinawalang sala ng Panginoon. Ako at ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Habag na totally nilinis ng pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. Pagpapatawad na paulit-ulit. Pinatawad na paulit-ulit na tayo ay tayong mga taong nagkakasala. Pinaulit-ulit. Sabi nga, kahit anong klase ng kasalanan, imaginein mo yung grace ng Panginoon, 70 times 7. Ilang beses, hindi lang isa. Tayo 3 beses pa lang magkasala sa atin, yung ating kapwa, may resback na tayo kaagad. No? Nire-resbackan na natin kaagad. Nagre-retaliate agad tayo. Binabalikan ulit agad natin nagko-confrontation agad, no? Pero dito, at ang confrontation na yun ay hindi galit, kundi minsan barangay pa. Minsan nakakalungkot na tayo ay kapag tayo ay may nagkasala sa atin, agad-agad pinababarangay, kinakaladkad ang kapwa Kristiyano. Di ba?
Sana maiwasan po natin yon. So, ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay namatay para sa iyo at sa akin. At noong maging si Jesus man ay nabayubay sa krus, siya man ay nag-request. Binigkas niya ang isa sa panalangin ng pagpapatawad. Ang sabi, Ama, patawarin mo sila at di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi dito, balikan po natin yung teksto. Sinagot niya siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7 or 70 times 7. Napakahirap, pero ito ang susi upang maranasan din natin ang kalayaan ng meron tayo sa puso natin. Yung grudges na parating sumisikip sa ating dibdib, nakakapanakit ng ating dibdib at isip at puso, na kung saan kailanman ay hindi dapat itago. I-surrender po natin ito sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat, sapagkat wala tayong pwedeng gawin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Huwag tayong maging kuba, o dala-dala lahat ng mga pasanin, dala-dala lahat, pati yung kasalanan ng ating kapwa, o yung mga taong nakakasala sa atin, dala-dala. Sabi nga, di ba ang Pilipino ganun masyadong nag-iipon, mapag-ipon. No. Hindi mapag-ipon ng material na bagay, kundi galit, no? Mapag-ipon ng galit. Pero sana naman, tayo bilang isang mananampalataya, ay ibigay po natin ang nararapat. Palayain natin ang ating mga sarili. At hayaan natin na ang Banal na Espiritu Santo ang siyang maglinis sa puso natin. Kapag ito ay nagawa natin, magiging magaan ang ating kalooban. God will do the same as we forgive our brother from the heart. Forgive our brother from the heart. Sabi sa isang sinabi rin ni Jesus o sa isang mga kawikaan natin o sa mga salawikain natin, no? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin din sa iyo. Mga kapatid, pag-isipan po natin. Ibigay natin, igawad natin ang kapatawaran sa ating kapwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hinihingi po namin ng tawad ang aming mga sarili na kung saan, Panginoon, kami po ay nakapagbigay ng mga salita o nakapag-isip ng hindi maganda sa aming kapwa, sa mga taong aming nasaktan, Panginoon, o kami ay sinaktan. Panginoon, sa mga sandaling ito, hinihingi po namin ng kapatawaran ng aming mga sarili at ginagawad po namin ang kapatawaran sa kanila. Patawarin mo, pinapatawad na po namin sila, pinapatawad na po namin kung sino man yung mga taong ito na nasa aming isipan at puso. Sa pangalan ni Jesus, nire-release po namin ang kapatawaran. At sa araw na ito, Panginoon, tatayo kami, lalakad kami, mag-aayos kami ng aming buhay at mga desisyon sa buhay, mga gagawin namin upang maging mapagpala kami, Panginoon, at patuloy kaming mapalaya sa anumang mga sakit ng puot. Panginoon, sa iyo namin binabalik ito, sapagkat alam po namin, Panginoon, kami po ay iyong nilinis na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.